Then, click-through conversion window. Pag nag-click siya, pag kasi nag-click, hindi naman magko-convert agad yan eh. Di ba? Baka hindi, kinlik lang niya, hindi siya nag-submit. So, gaano katagal? Makukonsider siyang conversion. So, pwede ito hanggang 90 days. So, kung ngayon, nagka-interaction siya, pumunta siya sa website mo, pero nag-submit pa lang siya ng contact us mo in 90 days. So, mabibilang pa rin niya yun. Mabibilang pa rin niya ano yun. So, napaka-importante nitong click-through conversion window na to. Especially, na-experience namin to dun sa isang client namin sa SaaS. Um, Gusto nila yung click-through conversion window 1 week lang. Paano ko mo adjust? Tatanong namin saan, gaano ba katagal yung conversion window ng client? Sabi nila, within 30 days nagko-convert sila. Lugi na kami doon. Within 30 days pala. So, hindi na ma-attribute sa amin yun kung within 30 days pala. So, hindi kami papayag na 1 week lang yung click-through. Kasi kinlik niya ngayon. Pero, hindi siya nag-upgrade within 7 days. Hindi na namin kasalanan yun. Kaya as a marketer, sa Google Ads Manager, ang problema namin, paano ka namin bibigyan ng traffic at saka lead? Kung hindi siya nag-convert within 30 days, problema mo yun. Hindi namin problema yun. So, hindi kami pumayag. So, 30 days yung click-through conversion namin. Kung ang sales cycle nila o yung cycle ng ano nila, yung journey nila yung nagtatagal ng 30 days. So, importante ito guys. Tanong din sa client, gaano katagal yung bago mag-convert or bago ma-close yung client? Yung as from lead or from first touch point hanggang doon sa huli. Kasi kailangan ma-attribute siya sa'yo. Kita mo, wala kang 7 days lang to, wala kang nagiging conversion. Meron naman pala. Yan. So, ito yung pinaka-importante dito. Then, Dapat nasa contract yun. yes. Yes. And then dito, data-driven lang to. Bahala na si Google. And then, done. Ito lang yung parating ang pinofocus dito. Kasi dito ka malulugi talaga sa ano. Kasi i-measure at the end of the month, magre-report ka. So, ganito kadami nakuha kong conversion for you. And done. And then, save and continue. Yan. So, sabi niya, install na natin ngayon. Okay. Use Google Tag Manager. Okay. Babalik tayo ngayon sa Google Tag Manager. Yan. So, add new tag. Tapos, so, gagawin natin dito, Google Ads. Then, Google Ads Conversion Tracking. Conversion ID, ito yon. Copy lang natin. Label. Yan. Conversion value. 1,000. Tapos, version linking. Ayan, ang natin yan. Yun lang basically. Gandun lang tayo sa conversion value. And then, trigger. Saan siya, ito yun. Saan siya matitrigger? So, matitrigger lang siya, hindi sa lahat ng pages. Sa thank you page lang. Contact us. So, huli natin yung, paano natin malalaman yung contact us submitted nito. Test natin. Submit. Yan, tingnan natin yung submitted niya. Ito, thank you page. So, dito lang siya, matitrigger. Pag naging successful yung submission. Hindi dun sa pag-load ng contact page. Okay? Dun siya sa pag natapos niya yung process. So, gagawin ko, page view. And then, some page views. Tapos, page URL. Ayan. Save. Then, save.
Ngayon, titingnan natin, tama ba yung nangyari? Madidetect ba yung conversion? Okay? So, preview. Hindi tayo matatapos sa nag-install lang. Kailangan mong malaman kung nag-success ba yung ginawa mo. Always test. Yes. Naka-ano daw, I-try. incognito. Oo, So, kasi hindi yan, naka-incognito. yung, ano yun? Ayan, okay na. Yung extension, okay na. Mm-mm. Yung, Continue lang. Ayan. So, tingnan natin ngayon kung okay yung ginawa natin. Preview natin siya. And then, so, gusto ko makita yung sa contact page na kasi doon tayo mag-start eh. Kung okay ba yung na-submit. Ayan. Itan lang natin yung window. Ayan, kasi gusto ko makita yung dito. And then, continue. Okay. Test natin. Then, submit. Tingnan natin dito. Kung nag-form submit siya. Ayun, nag-load. Thank you. Ayan, contact as submitted. Ayan, nag-fire yung conversion natin. nice. Ayan. So, sure na tayo ngayon na meron tayong conversion na nagpa-fire. So, done. Ayan. So, magpapalit to, itong status na to, once na-detect na ni Google. So, magpapalit to into active. Okay? So, give it some time. So, inactive pa siya kasi wala pa siyang nakukolect na data. Hindi pa niya na-detect. Okay? So, yun lang sa conversion tracking natin. If you have question, and so yeah, napalitan na siya, no recent conversion kasi na-detect na niya. And no recent conversion na siya. So, that's good. So that's it. Marunong na kayo mag-install ng conversion tracking gamit yung Google Tag Manager. So ito na yung magdi-differentiate sa inyo from a newbie to pro.